Boy, ang ating unang issue na pag-uusapan. Ito po, mga kaibigan, Oy, good morning muna Manubili sa mga nasa Old Market. Okay. Manang Janet, Manang Claire. Ayan, kahapon naganap itong ika-4 na State of the Nation address ng ating Pangulo at sumentro nga po ito sa Bangsamoro Bill. Tama-tama, Sa tingin kapangalan ko mo. sa Bangsamoro Bill, talagang nakafocus yung kanyang Tingin ko mga 25%. 25%. So nanawagan po kahapon ng ating Pangulo sa Kongreso na ipasa bago matapos ang 2014 ang panukalang batas sa pagtatag ng Bangsamoro Political Entity. So layunin nitong magpatibay mapagtibay ang isinusulong na peace talks sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na ngayon ay umuusad. So, sinabi po ni Pinoy na matapos malagdaan ng Bangsamoro Framework Agreement sa Oktubre nung nakarang taon, sunod na nilagdaan kamakailan ang Wealth Sharing Annex. So, ayon po sa Pangulo, inaasahan pa ang mga susunod na magagandang balita ngayong taon sa peace process, lalo pat kapo bumalik na ang tiwala ng magkabilang panig sa isa't isa. Kung napansin mo talaga, may mga pasaring. Napansin mo, naramdaman mo yung pasaring? Halos lahat ng phrases ni Pinoy meron siyang patama. Sa tingin mo, Makakapal ang muka. Wala naman. Makakapal ang dikki. Alam mo naman si Pinoy, ever since naman ganun siya magsalita. At saludo ako kay sa ating Pangulo sa kanyang pang-apat na pagkakataon wala siyang binasa. Binasa. Di ba? Straight talaga, straight yung speech. Tsaka Tagalog, haba. Haba. Kung ikaw ba naman mag-memorize. Magpalumpati ng mga halos 2 oras. Diretso. Sa tingin mo, hindi ka uubuin? Oo nga Napagkakamalan ngang Nemik si Pinoy Nemik, ano yung Nemik? Yung kalaban ni San Goku sa Dragon Ball. Grabe. Ang galing niyang ang galing niyang magtalumpati, ang galing niyang bumitaw ng ng mga salita. Kapatid ka ba naman ng Queen of Talks sa Philippine Showbiz? Diba? Mana-mana lang yan. Mana-mana lang yan. Okay. Ibang klase si Pangulong Aquino. That's right. Alam mo, siya lang yung so far siya pa lang yung nakita kong gumawa ng ganon. 2 hours. 2 hours. Walang basahan. Hindi mo nabutan siya, Si Ferdinand. Ako Marcos, hindi pa Hindi mo nabutan. Madamak na pala raramig din hindi Ganon din ba siya nun? Hindi. Magtalumpati? Ganon din. But then, it was English. Walang basahan. Wala rin basahan. Wala ganon, wala rin basahan. Okay, parang tanda-tanda ko na. Okay. So, ayun, Bangsamoro, dapat daw i-prioritize. Okay, gawing priority ng Kamara ayon po sa ating Pangulo. Maganda yan. Pero ang isa pang challenge sa kanya, alam mo itong pumukol sa, tawag dito, itong pagkamatay ng dalawang sinalvage ba? Pagkaroon ng foul play dun sa pagkaka-transfer sa isang mga suspects? Suspects ng isang robbery gang. Diba? Mukhang hindi talaga titigilan to hanggang hindi mapapatunayang o hindi mapaparusan itong mga gumawa ng siyempre. Paslang sa dalawang suspect na ito. Okay. Pero sa kabila nung nagawang para sa akin excellent performance ni Pinoy. Marami pa rin hindi na kontento. Una na dyan ang mga netizens. That's right. Okay? Sabi nga nila, you cannot please everyone Oo, tama yan. Di ba? Okay. Isa pa. Kaya meron tayong tinatawag na opposition di ba? Oo nga. Tama nga. So, Ortibagak pumakit. Okay? At ilan rin sa mga personalidad, gaya ni na dating Presidente Erap Estrada. Ayon sa kanya, kontento naman siya sa report ni Pinoy. Pero ayon kay Vice President Jejo Marbinay, gayon pa may hindi magkatulad ng kanilang komento. Gayon pa may maganda ang naging talumpati o naging sona ni Pinoy, pero kulang daw. Okay? Sabi niya, nakulangan daw siya sa State of the Nation address ng ating Pangulo. Ayon yan kay Vice President Jejo Marbinay. Ibig sabihin, siguro by next year, gawin ng 3 oras. 4 na oras. Okay? Para hindi makulangan. Dahil hindi daw nabigyang hindi daw nabigyang linaw. Hindi nabigyang tawag ito. Nabigyang diin. Nabigyang diin ang issue
ng mga OFW na nakatulong naman sa paglago ng ating ekonomiya ayon sa kanya. Baka nakalimutan lang. Oo. Diba? 2 oras yun eh. Oo. Di ba? But then generally, performance rating ni... ikaw, ilan ang grade mo sa kanya over 100? Well, I can say, mga nasa 80. Aba, 80 ba? Dalawang negatibo ka ba? Hindi naman. Yung 20%, yun ang kailangang pagtrabahuan. Aba. Nang sa ganun, tawag dito, makumpleto yung 100%. Aba, ganun. Di ba? Pero, at least, di ba, 80% malaking bagay na yun. Tanungin mo sa akin kung ilan ang grade niya. Ikaw. Nasa 92. 92? Bakit 92? Wala lang. 92 gamin yung book na. Okay. Hindi, magaling. Galing. At di ba ni-flash naman doon kung ano yung mga accomplishments ni Pinoy. Especially sa tourism. Sa usaping turismo. Di ba? Sa ano? Ang laki ng naitulong ng Palawan. Aba, syempre. Di ba? Okay. Okay. Usapin sa depensa o sa defense ng ating bansa. Philippine territory. Okay. Pulis kanina. Meron pa siyang mga flashback, mga testimonials, di ba? Ang ganda. Sana nga, yung mga testimonials na yun magsilbing inspirasyon din para sa mga kapwa nila pulis. Tama yan. Right? Biro mo, yung i-quote ko lang i-centralize ko lang sa mga pulis. Sige nga. Wala sila sa duty. Bakit? Off duty sila, pero ginawa nila ang trabaho nila. Yung tinatawag nila call of duty. Tama. Kahit na wala ka sa oras ng iyong trabaho, Onlib ka. Kinakailangan ng tumulong, kinakailangan tumatawag ang tungkulin. Tinatawag ka ng iyong tungkulin. That's right, call of duty. Nandun ka para umaksyon. Diba? Kaya yung iba kasi, alam mo ang nangyayari? Ano nangyayari? Call of duty. Nakukulkul na eh. Okay? Hindi sila hindi sila kulkul. Okay, nakulkulkulan. Okay? Uray lang arod nga agdinanog di sangwong ka di palanawaan. Ninanakawan na ang kapitbahay mo, di mo pa di ba tulungan? Walang ginawa. Call of duty yan. Hindi naman lahat. Only a few. Only a few of those who are like that. But then, in general, etong mga PNPs natin talaga mga umuros. Naman. Okay. 24/7 eh. That's right. 24/7 like 7-Eleven. Good morning sa mga tiga 7-Eleven SLC Kay Ma'am Val at kay Sir Gal. Ayan. Next issue. Ang talaga ng inyong team up. Sabi dito, kapitbahay namin. Makaruba namin, napapangiti. Siya na lang nakikinig sa inyo. Napapangiti siya pag nakikinig sa inyo, lalo kanina, kinanta nyo ni Boy. Patawad. Grabe, kayo talaga ang saya. Atinilya. Manang nilya, yung ganda lakastan. Awan ka may pautang mga bagas. Okay, salamat po. Okay. Mas marami pa sa bigas ang tawag nito, ang recognition na yan. Maraming salamat sa inyo. Okay, next issue. Next issue. Abay mula po sa dalawang... After ng ating may issue na ito, ng talakayan ito, abangan ating back-to-back slow rap. Back-to-back. May kilala ako eh. Back-to-back kog. Okay? Back-to-back kog. Okay. Ito na mo, ating next issue. Next issue. Dako tayo sa London, London! Ba nabalitaan mo? From Sona to London. Okay. Abay, nanganak na po si, si Aling Catherine. Aling Catherine? Catherine who? Duchess of Cambridge. Duchess of Cambridge. Cambridge. I don't know this person. Yung asawa ni Prince William. Okay! Yung, royal couple. Royal couple. Royal blood. Palagbasa, hindi ka royal couple eh. Ano ako? Hindi ka royal blood. Ano? Red horse blood. Abay, lalaki mga kaibigan, ang pangalan ni na Prince William at Catherine, Duchess of Cambridge. Okay. Ito po ang inanunsyo ng Buckingham Palace. Buckingham? Buckingham. Ano? Sa Europa, Buckingham. Halos 10 oras matapos sinuulat na nag-labor si Duchess ka. Si Mikey. Mikey. Yung sa kanya, Buckingham Palace. Buckingham, okay? 10 oras nag-labor. Ang tagal, mag-labor ni yan. Ganyan talaga mga royal blood eh. Siyempre, royal blood ka. Sabi ni, bakit mo hindi nag-labor? Manong oras? 2 oras lang, nag-alakad. Okay?
alam mo kasi ang mga royal blood na yan, ang dugo nila minsan nagklaklat. Royal blood eh. May mga diabetes eh. Parang may sarili ka. Parang may ano, scientific research. Nag-research ka ba dyan? Royal blood eh. Okay, ayon ko sa palasyo ng London, isinilang ni Catherine ang pangalan na si Lindo. Lindo. O sa Lindo Wing. Kaya pala ng St. Mary's Hospital alas 4:24 kahapon. Oras sa London at 10:24 naman kagabi dito sa Pilipinas. Okay. Okay, so may bigat siyang 8.6 pounds. At ipinanganak ng Duchess via normal birth. At hindi cesarean. So, ang issue doon, nanganak na itong si Princess Catherine, bang tawag dito? Okay. So, magiging, sabi dito, nasa tabi umano ni Catherine si Prince William, nagisilang ang kanilang panganay na magiging third in line sa British throne. Sunod sa ama at sa kanyang lolong si Prince Charles. Ang tanong, anong issue doon? Hindi lang, naganak. Okay? Okay, next issue. Ayan, next issue. Anong issue? Okay, dako tayo sa Beijing. Okay, Beijing, From London to Beijing, Beijing, Hindi ba pwede sa ano na lang? Kahit dyan lang sa Kaliya patay tayo mag... Wala eh. Dagay lang mamartot kita ti mga balbalita eh. So nagpatuloy po ang rescue operation ng mga sa mga natrap. Kasunod ng magnitude 5.9 na lindol na limanig sa northwestern China kahapon ng umaga. Earthquake sa China. So umakyat na po sa... Kailan ba yung napag-usapan natin? Kahapon na tayo. Kahapon yung New Zealand. New Zealand naman. Ngayon may China. So umakyat po sa 89 na tao ang patay. Paano yung pag nagkaroon ng earthquake, ang dami logi negosyo. Habang 584 po ang sugatan at 17 pa ang nawawala. So, inatasan po ni Chinese President Xi Jinping ang mga rescuers sa bigyang prioridad ang pag-rescue sa mga survivors. So, halos 6,000 po na kabahayan mga kaibigan ang nasira, habang 380 naman ang nawasak. Malakas-lakas din to So, marami man sa mga sugatan ay nabagsakan ng gumuhong mga bahay. Yan ang akit sabi na marami sa bahay, marami negosyo talaga logi. Hindi lang yan, marami pa patay. Hindi lang yan Marami pang ano? Marami ang tapak. Next issue! Next issue! Mula po sa bad news, mga kaibigan, dako tayo sa Pilipinas. Bad news ulit. Bad news na naman. Ilang kumpanya po ng langis nagpatupad ng oil price hike. Bad news nga. Si Mikey, Mabising ka nun. Hindi. Hindi na daw siya magdadrive. Bakit Ayaw daw? daw niya gamitin yung sasakyan niya. Bakit daw? Kung ganyang tataas ang presyo ng gasolina. Mikey! Okay. Naku na. Gutom na nga daw. Gutom na. Ayan, Ituloy mo daw. Ituloy mo. Nagtatarnot ka na. Ituloy mo daw. Isang araw matapos ang State of the Nation address, usona ni Pinoy, kagad na nagpatupad ng oil price hike. Ang ilang kampanya ng langis. Epektibo po kaninang alas 6 ng umaga, ang 0.50 pesos kada litro ng gasolina at kerosene at 0.35 pesos sa diesel. Ang dagdag sa bawat litro, ang ipapatupad po ng Caltex, Shell, Petron at Sea Oil. So, ayon po sa nasabing oil companies, ang pangalawa, o ang paggalaw sa presyuhan ng langis sa pandaigdigang pamilihan ang dahilan ng panibagong oil price hike. I feel good about that. Why? I feel good about it. Why? Wala nang paggasolina Ayan. So, ayun po mga issues na hinimay. Okay? Sa araw pong ito. That's right. So maraming salamat, boy. Yan pong ating mga nakalap na mga issue sa umagang ito. At syempre, abangan din po ang ating TTT. Handang-handa ka na ba sa TTT mo? Wala nang gas! Kung handa ka na sa TTT mo. Syempre naman, ang aming pong top trending topic as in TTT ng 104.3 My FM susunod na.